Okay po, ang topic natin ngayon, 10 bawal gawin bago tayo maligo. Okay, paliligo to. Hindi niyo ba napapansin minsan, pag naligo tayo, doon tayo biglang dehydrated, doon tayo nangihina, masama pakiramdam natin pagkaligo. Merong mga 10 bagay dapat nating ingatan o iwasan bago tayo maligo. Umpisahan natin ha. Number 1, eating a heavy meal. Huwag mo na kumain ng marami tapos maliligo ka. Kasi pag kumain kang ng napakarami, let's say ilang plato kinain mo, tapos maliligo ka agad, medyo masisira po yung digestion natin. Kasi pag bagong kain, yung dugo pupunta sa tiyan, sa stomach, sa intestine, tapos maliligo ka, di ba? Baka mainit pa pinaligo mo, gagalaw-galaw ka, hindi gaganda yung digestion, mahirapan. Baka ma-impatcho tayo. So, pagkakain ng marami, hintay muna siguro ng mga 30 minutes, 1 hour, bago maliligo. Number 2, sobrang exercise. Yung pagod na pagod, strenuous physical activity, o nag-gym ka, tapos maliligo agad. Alam ko, ginagawa to ng mga kabataan. Siguro kung bata ka pa, kaya mo to. Kung atleta ka, athlete, kaya mo. Pero kung senior, medyo may edad ka, di ba? Tapos, pagod na pagod, di ba? Dito sa Pilipino, takot pa tayo sa pasma, di ba? Pwede maghintay ng 30 minutes to 1 hour. Okay? 30 minutes to 1 hour. Pahinga muna, tanggalin mo na yung medyas, relax muna. Kasi pag sobra ding exercise, mainit yung katawan natin. Masyado mainit. Tapos maliligo ka pa mainit. Baka ma-dehydrate ka pa. Walang masama, i-cool down muna yung katawan natin. Cool down ka muna bago maliligo. Ito naman, suggestion lang. Kung gusto nyo, pwede rin naman. Kaya lang, mas maganda sa katawan pag susundin natin. Number 3. Ito. Minsan, guilty ako dito. Number 3. Gumagamit ng mga electronic device bago maligo. Ano tong electronic device? Nagse-cellphone, nagta-tablet, nagla-laptop. Dati tayo, CD, radyo, delikado. Di ba yung iba naka-bathtub pa, naliligo, nakasaksak yung cellphone mo sa kuryente. Baka makuryente ka. Baka mahulog sa liguan mo, biglang makuryente, delikado, may namamatay dyan. So, walang mga charger at ibang bagay na mababasa. Number 4, lasing na lasing. Uminom ng maraming alak na lasing, tapos maliligo, wag na lang. Pag lasing na lasing, ang problema, syempre, unsteady ka. Tsaka pag lasing ka kasi, nadidehydrate ka Tapos, baka mamaya ma-aksidente ka, makatulog ka, ma-aksidente ka pa sa banyo, delikado. So, next day na, kinabukasan na lang maligo kung lasing na lasing. Number 5, naninigarilyo, smoking. Smoking bago maligo, smoking habang naliligo, may ganyan ba? Lalo na yung iba, di ba? May stick pa, tapos meron pang lighter, mamaya meron pang sumilab dyan, di ba? Kaya ingat na lang. So, no smoking before taking a bath. Number 6, ito naman, tip lang to. Pag gumagamit tayo ng lotion, di ba nag-apply tayo ng mga lotion, dapat pagkatapos maligo. Hindi maganda yung bago maligo, doon ka maglo-lotion, tapos maliligo ka, unang-una sayang yung lotion. Pangalawa, hindi ka makakalinis maigi Kasi nga, istorbo yung lotion, naka-lotion ka, tapos magsasabon ka. Pinakamaganda mag-lotion, maligo ka muna, nagtuyo ka muna, pag dry na yung skin mo, open na yung pores, doon mo papahid yung lotion pagkaligo. Hindi yung before. Number 7, ito naman mga pag-iingat lang. Number 7, yung nag-aahit o nagwa-wax. Di ba? Minsan nagwa-wax sa paa o nag-aahit. Kasi minsan, like ako, pa nag-aahit ako, minsan may nasusugat ako Di ba? Minsan masusugat ka dito o nagwa-wax, nasusugat ka. So, pag may sugat, tapos open pa yung pores, tapos maliligo ka, baka mag-infection, baka mag-skin irritation. So, ingat din doon. Number 8, dapat uminom ng maraming tubig muna. Okay?
Bakit? Mga overexposed sa araw. 'Di ba? Let's say init na init ka galing sa labas, so 'di ba? Init-init. Tapos pag-uwi mo biglang maliligo ka, 'di ba? Pwede ka ma-dehydrate eh. Mapapansin mo 'yan minsan. Ako minsan ganoon eh. Pagligo mo, tapos umihi ka ba naliligo, mapapansin mo, bakit ang dilaw ng masyado ng ihi ko? Kasi nakaka-dehydrate. Naliligo ka, pinapawisan ka, 'di ba? Mainit pa yung tubig, hot water pa, sarado pa yung bintana, 'di ba? Kaya tapos nadi-dehydrate ka. So ayaw mo 'yon. So dapat inom mo na ng tubig, hydrated ka. Number 9, ito lang naman, do not neglect safety tips, 'di ba? Lalo na sa mga senior, bago maligo, siguraduhin yung bathroom, yung floor tuyo, okay? Muntik-muntik madulas. Alam mo, kahit ako minsan, mas maganda talaga may rubber mat eh. Di ba? Bumili na lang kayo ng rubber mat o kahit papano, kasi kahit nakatayo kayo minsan, very unsteady. At isa pa palang tip, pwede kayo, lalo na sa mga may edad, pwede kayo maglagay ng silya. Isang plastic na silya, habang naglilinis ng paa. O paano ka maglilinis ng paa, nakatayo, sobrang hirap yun pag senior ka na. So maganda may silya bago ka magkuskus ng paa, ng binti. Tapos habang naliligo, pwede rin. Kasi ang problema nga, pag naliligo ka, pag senior na, wala nang ganong balance eh. Di ba? Madulas pa, yung mata mo may sabon. Di ba? Hindi mo nakikita. Tapos nakatayo ka, pwede kang matumba. Okay, so do not neglect safety tips. And number 10, huwag magmamadali. Okay, do not rush. I-ready mo maigi yung gamit mo. Dapat minsan naligo na, wala pang sabon, wala pang baro, walang bathrobe, walang shampoo, 'di ba? Nagkagulo-gulo, lalabas pa basa, 'di ba? Dapat i-ready mo maigi, relax lang, tamang-tama na yung tubig para pagkaligo mo maganda. Okay? Ito yung 10 tips para siguradong okay at relax ang paliligo natin. Basically, yung heavy meal and strenuous exercise, yan ang babantayan natin. Ngayon, meron pa ako tuturo sa inyo maganda. Bukod dito, meron tayong mga babala. Merong mga sakit na dapat natin pag-iingatan kung maliligo ka ba o hindi eh. Okay? Let's say, mahina ang puso, mahina ang baga, pwede ba maligo ng mainit? May lagnat, pwede ba maligo? Sasagutin natin. Okay? Mga babala sa pagligo ng mainit na tubig kung may mga medical condition. Number 1, lagnat. Nilalagnat ka, pwede ba maligo? Actually, depende yan. Kung matindi talaga yung lagnat mo, very high fever, medyo alanganin eh. Kasi high fever ka, tapos mamaya mainit pa yung tubig. Tsaka pag maliligo kasi, tumataas yung heart rate mo eh. So may lagnat ka, mabilis na yung heart rate mo, baka ma-stress pa yung circulation mo. 'Di ba? So baka ma-stress yung puso, ma-stress yung blood vessel. So pag mataas yung lagnat, dapat nga malamig lang eh. Siguro punas-punas na lang, dampi-dampi na lang. Baka lalo kang uminit, lalo kang mahilo habang high fever. Pwede naman maligo kung medyo low na lang yung lagnat mo. Number 2, ito importante. May sakit ka sa puso, mahina ang puso mo, may heart failure. Pwede bang maligo agad? Okay, ito. Pwede maligo sana, kaya lang dapat may silya at dapat may hangin. Kasi mga may heart failure, kulang sa hangin yan eh. Yung baga nila, mabilis sila mapagod. Naalala ko sa pasyente ko, pasyente ko may heart failure. Matigas yung ulo, hindi sinunod ako, tinigil yung gamot eh. Nung tinigil niya yung gamot, ang kwento na lang sa akin nung anak niya, naligo daw. Alas 4, mainit, naligo, nagbuhos. May heart failure, hininto yung gamot. Pagkaligo, namatay yung pasyente. So, bakit? Nakakapagod ang ligo. Nakakapagod yung magbubuhos ka. Ang init-init, sarado pintuan, sarado bintana. Heart failure, pwedeng may mangyari sa'yo. Kaya sabi ko nga, dapat nakaupo at may hangin, di ba? Kung takot kayo buksan yung pintuan, at least bukas yung bintana. Dapat may air ka. May air. Okay? Delikado kasi. Number 3, low blood. Low blood or high blood, delikado. Parehong alanganin maligo. Pag low blood pressure ka, naligo ka ng mainit, pwede
open yung blood vessel mo, pwedeng bumaba pa yung blood pressure. So, pwede ka mahilo. Pag low blood, baka matumba ka, hindi rin maganda. Number 3 na rin, kung may high blood, sobra taas ang blood pressure, delikado rin sa paliligo. Oo, delikado. Naalala ko yung nanay ko lulungkot tayo. Yan nangyari sa nanay ko nung pumanaw siya So, mainit yung panahon. Nanay ko gusto talaga maligo sa umaga, sarado ang pintuan. Binubuksan ko yung aircon, ayaw niya buksan. Gusto niya talaga maligo sa mainit. Ayan na high blood, na stroke habang naliligo. So, yun, di ba? Na stroke habang naliligo. Kasi nanay ko nahiya siya buksan yung pintuan, baka daw masilipan. 90 years old na, ano bang isisilip. Dapat talaga, kung may edad na kayo, dapat wag nyo na ilock Kahit konting open, buksan yung aircon para may hangin kayo. Kasi nakakapagod ang pagligo, lalo na sa senior, may edad. Dapat may silya, safe. Dapat nga kung may sakit, iba na magpapaligo Di ba? So, yan ang mga malas at aksidente. Habang naliligo, delikado. Number 4, meron kayong mga eczema, psoriasis, maraming pula-pula, pwede ba maligo? Actually, pwede ka maligo, wag lang hot water. Kasi ang very hot water, lalo mamumula yung eczema, psoriasis, itching, redness, and irritation. Baka pa mag-infection kung may open wound ka. Okay? So, pag meron mga sugat-sugat, pwede naman siguro cold water. Tsaka wag mo na kuskusin. Number 5. Halos pareho to sa heart failure. Number 5, sira ang lungs. Mahina ang baga. May malalang hika, may emphysema, may COPD, di ba? Yung mga hirap huminga, yung mga smoker, may emphysema sila, mahina yung baga nila, o baka may TB, tuberculosis na malala. Tapos yun na nga, paano kung sobrang init, kulang sila sa oxygen So, dapat talaga medyo open yung pintuan, open yung bintana. Dapat may hangin. Okay, may hangin. At ingat nga baka kasi biglang mahilo. Minsan kasi pag naliligo, doon nahirapan huminga. Oo, nakakahingal ang pagliligo. Siguro kung bata ka, hindi niya maramdaman. Pero pag edad 50, 60, di ba, minsan umakyat kayo na hagdanan, hingal na kayo ngayon. Pag 50 years old, dati akyat ng hagdanan, baliwala. Ngayon, umakyat kayo ng hagdanan, hingal na, hapo na. Bakit? Mahina na puso mahina na baga. So, yung ligo, nakakapagod siya, kaya dapat steady lang, easy lang. Lalo na kung may respiratory issues. Pwede maligo, ingat. And number 6, yung may mga bagong opera. Recent surgery, pwede ba maligo? Tanong nyo muna sa doktor nyo. Diba? Sarado na ba yung sugat? Baka bumukas yung sugat, baka mag-infection sa sugat. Yung mga may open wound, yung mga may sugat, diabetic foot, di ba? May mga infection, di ba? Pwede ba maligo? Paalam mo na sa doktor. Kasi pag ang sugat ay nasawsaw sa tubig, baka hindi gumaling. Okay? And lastly, number 7, sa mga buntis, pwede naman maligo ang buntis, no? Pero sa first trimester, medyo pinagbabawalan yung sobrang init na ligo Yung normal temperature lang. Kasi minsan pag sobrang init, baka magloko yung circulation, masama sa baby. Okay? Basta yung normal paliligo at mag-iingat din pag buntis. Okay? Sana pa nakatulong tong video. Konting pag-iingat. Lagi ako may silya. Tapos ilang beses ako sa CR. Alam mo yun, hindi mo mapapansin. Minsan, hindi, yung tayo nyo, baka baka ma-slip. Naglagay na kami ng mga handle. Paggawa kayo yung mga hawakan sa CR, maglagay kayo ng rubber mat, tapos i-ready nyo lahat ng gamit para iwas aksidente. Kasi number 1 cause ng aksidente ay yung paliligo at doon na aksidente. At yung iba nababagok yung ulo sa CR. Ang dami ko na nakita niyan. Sobra na dami. Kaya ingat po. Sana po mag-ingat tayo para hindi tayo ma-accident. God bless po. Thank you.